Sabi nga ni Chef JP, naalala ko, hindi kailangan masarap. Kailangan masarap, talagang masarap. Hindi pwede yung pwede na. Kailangan masarap. Natikman nila, pabalik-balikan talaga nila. Masasabihan na masarap, tsaka babalik ika ako, tapos order ika kami palagi. Dito sa Pugon talagang consistent yung lutong nila. Tapos papahira ko pa rin siya ng pampalasa para nanunot yung lasa niya sa loob, pati sa labas. Panalo, brother. Panalo, brother. Panalo, brother. Panalo to. Sarap nito, promise. Walang OA. OA kung OA, pero pare, ang sarap nito. Yan din ang laging binabalik natin. Ang Hagonoy, Bulacan ay kilala sa pagiging isang bayang napapalibutan ng tubig. Karamihan ng lugar ay may ilog at bahagi ng dagat. Ganun pa man, sa matubig na puok na ito, may natagpuan kaming isang lechon na umagaw ng aming atensyon dahil sa kakaibang paraan ng pagluluto. Gumagamit sila ng pugon na tila gawa nila mismo. Alamin natin ang kwento ng lechonan na ito dito sa Hagonoy na nagluluto ng kanilang lechon gamit ang isang pugon. Dito tayo ngayon sa Hagonoy. Dito sa San Agustin, Hagonoy, Bulacan. Nakita natin tong naglelechon gamit yung pugon. Dito sila nagluluto ng lechon, dito sila nagluluto ng pork belly, at saka dito rin ginagawa yung kanilang pork sisig na nilelechon muna nila sa kanila ginagawang pork sisig. Paalamin natin yung storya ni Sir Jesse, na may-ari nitong Kanto Crispy Pork Sisig. Ako po si Jesse Lopez, ang may-ari ng Kanto Sisig at lechon sa Pugon dito sa kanto ng San Agustin, Hagonoy, Bulacan. Kanto, kaya sinabi na kanto kasi yung pinakalugar namin dito is kanto talaga. Para mabilis maano ng tao, malaman kung saan. Kaya pinangalan ko ng kanto. Yung sisig simula nung 2018. Pero yung lechon sa Pugon, nag-start ako last year. Nung binata ako, nag-ibang bansa ako. Tapos umuwi ako dito sa Pilipinas. Nagtrabaho ako kay Chef JP Anglo dun sa Liberation Shawarma. Ano siya, una siyang high-end na food part sa Century Mall sa Makati. Ayun, naging ko din, dishwasher, line cook, tapos naging OIC. Doon ko nakita yung hilig ko na magluto hanggang sa madami pang gustong malaman sa pagluluto. Kaya natuwa ako nung pinagbalat nila ako ng bawang, ng sibuyas. Sabi ko, okay ka ako to. Ito talagang gusto kong trabaho. Pagkatapos na naging umuwi na kami dito sa Hagonoy, nag-decide kami mag-asawa na magtinda ng karne ng baboy manok. Yung sa sisig na to, kaya nagsimula ito, kasi meron kaming tindahan ng karne ng baboy tsaka manok dito sa palengke. Ngayon, may mga hindi man lagi nauubos, may natitira, lalo yung mga pata tsaka ulo. Naisip ko na magtayo ng food stall na maliit na sisigan. Kasi nga nung araw, binata ako, mahilig talaga yun sa sisig, ganyan, pulutan. Hanggang sa, sabi ko, bakit hindi ko itry na maggawing negosyo yung sisig. Hanggang sa, ayun, na naging patok naman sa mamimili. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin yung sisig, tsaka meron pa kaming mga bagong menu na inilalabas. Para yung karne namin sa palengke na natitira, hindi na tatapon or hindi na nagiging frozen, naluluto agad siya. Kaya sabi nila walang tapon. Yun sa lechon naman na to, araw-araw may tinda kaming baboy. Sabi ko, parang gusto ko mag-lechon din ng baboy. Gusto kong itry. Kasi parang wala akong nakikita sa Hagonoy na may lechonan, gano'n. Sabi naman ni Mrs., sige, try natin. Bakit hindi? Hanggang sa nag-start ako, talagang ang unang baboy na sinalang namin dito Tapos, naisip ko, meron akong oven. Bakit hindi ko i-convert na parang gagawa ko ng medyo malaking oven na parang pugon style. Kasi ito, pwede itong uling, pwedeng apoy na sa kahoy, or pwedeng sa gas. Yung sa pugon kasi parang akong iba. Iba yung lasa, iba yung way ng pagluluto niya. Ito kahit na ako lang ang mag-operate okay lang Kaya kong i-operate mag-isa. Hindi kagaya ng sa uling na may taga-pihit, may taga-ayos ng baga. Dito hindi. Ako lang, kaya kong yan. Ngayon naman, ipapakita sa atin ni Sir Jesse kung paano inihahanda at pinapasarap ang kanilang lechon
bago ito ipasok sa kanilang sariling gawang pugon. Sa pagpe-prepare ko ng lechon, una kong ginagawa, ginigiling ko muna yung bawang, sibuyas, maghihiwa ako ng bell pepper, tapos another na sibuyas na medyo malalaki yung cut, tapos yung tanglad, onion leeks. Pagka na-prepare ko na lahat, nahiwa ko na lahat, nagiling ko na lahat ng mga ingredients, ipapasok ko na siya doon sa loob ng baboy. Pinapahiran ko siya ng wet mix sa loob ng ribs tsaka sa laman. Ipapasok ko yung tanglad, pati yung onion leeks, bell pepper, tsaka sibuyas. Tsaka ko tatahiin, papahiran. Pagkatahi ko, tsaka ko ibabaliktad para mapahiran yung buong katawan para kumapit yung lasa. Ito, niluluto to pagka maliit ng baboy, 3.5 hours ang pinakamatagal eh. Pero pagka medyo malaki, 4 to 4.5 hours. After 4 hours, hanguin na namin yung lechon dito sa pugon. Once na malutong na siya, ibig sabihin, luto na yung loob din niya. Humihiwalay na yung balat sa laman. Kaya luto na yung pinakalaman niya. Pero hindi lang buong lechon ang ini-offer ni Jessie. Meron din silang lechon belly at ang bago nilang dagdag sa menu na roast beef. At syempre, pinatikim niya sa atin ito. Okay lang. So, ito yung roast beef. Lambot. Grabe yung flavor. Pasok. Kahit walang sauce, pwede. Nandun yung, pasok yung lasa, yung lambot. Galing. Tsaka iba talaga rin yung pugon. Iba talaga. Iba talaga magluto. Yung lambot talaga eh, no? Yung halos kumakalas na. Galing. Okay, so ito yung kanilang lechon belly. Kita nyo naman, color pa lang, kulay pa lang. Panalo na. Saka yung lutong habang kinakat niya, talagang dinig na natin. Yun o. Sarap. Ayos na eh. Texture wise, ayaw naman natin yung talagang halos malaglag na eh. O, ito firm pero alam mo yung tama yung luto. Tsaka sarap. Honestly, tingin ko ang nagdadala sa'yo yung wet. Malaking bagay yung wet sa'yo. Ano talaga siya? Pasok. Bago pa man naging popular ang kanilang lechon, meron munang nauna. Ito yung kanilang pork sisig, ang unang nagpakilala sa kanila. So ito yung kanilang pork sisig. Habang niluluto pa lang, nakakatakam na. Yung pinaka laman pa lang, lasang lechon na. So pork sisig ang tawag nila, pero honestly, lechon pork sisig to kasi lechon talaga yung pagkakaluto, hindi to prito. Nilechon talaga nila to, tapos saka nila chinap-chop, saka nila ginawang sisig, saka nila grenaded. Ayos. Up. Ayos. Meron ding isang pang binabalik-balikan sa kanila, yung beef dinakdakan na isa sa paborito at binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano. So dito ako curious kasi nakatikim na ba ako ng sisig na beef? Hindi pa yata. Ngayon pa lang din ako makakatikim ng beef dinakdakan. So beef dinakdakan. So try natin. Panalo brother. Ang kano to? 90.
Sobrang mura naman ito. Sobrang mura naman. Sige, nakita ka pa ba rito? Kasi ano kami, Panalo, brother. Panalo to. Ang sarap nito, promise. Walang OA. OA kung OA, pero pare, ang sarap nito. Panalo to, brother. Astig. Babalik-balikan talaga to. Tapos 90 pesos. Grabe. Natuwa ako dito, brother. Sakte, babalikan ko to. Ang angas nito. Gusto ko yung pag natikman nila, pabalik-balikan talaga nila. Nakaka-proud na masasabihan na masarap, tsaka babalik ika ako, tapos order ika kami palagi. Yan. Nakakatuwa, nakaka-proud na ganun sa negosyo. Sa bawat putahe na kanilang niluluto, kita at ramdam talaga ang puso at dedikasyon ni Sir Jesse sa kanyang ginagawa. Hindi lang basta sarap ang gusto ng customer, kundi ang kasiyahang naidudulot ng bawat putahe. Ito ang isang napakahalagang aral na ang pagmamahal sa pagluluto at ang hangaring mapasaya ang customer ay dapat laging nasa sentro ng bawat negosyo. Pasyal kayo dito sa Hagunoy, sa San Agustin, para matikman nyo yung sisig namin at pinagmamalaki naming lechon every Sunday, pati yung beef dinakdakan namin na talagang binabalik-balikan nila.